pinagtaguan ni Jonas o Jonas o Jonah sa English. Okay? Pwedeng English, Tagalog. Jonah. Pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Yan ang title up. Kilala niyo si Yahweh? Pinagtaguan ni Sino si Yahweh? Jonas si Yahweh. Si Jesus. Okay? Magbabasa ako, makinig kayo. At si Teacher Jello ang bibigay ng answer. Nag-aaral din siya. Lahat tayo dito mag-aaral. Diba? Para kayo, tanggap kayo ng baril. Meron dyan mga manika, mga kalaruan. Di ba bibigay natin? Para sa susunod. Hindi ko may kapalit kayong babae. Okay? Magbabasa po tayo sa Jonas 1 verse na isang malaking lungsod. Malaking lungsod yung Ninive ha. Ang lugar ng Ninive ay ng lugar ng maraming makakasalanang tao. Lahat mamamatay tao, lahat ang kasalanan. Ang sabi rito, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. 3. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas, natakasan si Yahweh. Ayan ha, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Kasi nutusan ni Yahweh si Jonas, di sumunod si Jonas. Meron ganyan sa inyo ba? Yes! Meron! Very good. Hindi na uulitin ha. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas sa takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa. Yung lugar na yun kung saan doon siya sasakay ng barko. Papuntang Tarsis. Mamaya ha. Nagtungo siya sa Joppa. Joppa. Okay? May bawat answer may premyo dyan. Tandaan nyo, At doon tandaan. ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Barko na patungong Tarsis ha. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, si Jonas nagbayad ng pamasahe at sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. 4. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito labis na natakot ang mga tripulante. Kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang mga Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento. Tama. Siguro na ano mo na yan, no? Nakaraan. Inulit lang natin. Para gumaan ang sasakyang, samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Ano siya sa ilalim, sa palapag siya, sa ibaba siya ng barko natutulog. Kahit na malakas ang bagyo, umampas ang bagyo, lulubog na. Tapos yung mga tripulante doon, nagsisigawan na, mamamatay na sila. Mamamatay na sila kasi humingi sila ng tulong sa kanilang mga Diyos. Sa mga santo yun, kumapit sila sa mga santo nila, kanya-kanya silang Panginoon eh. Sabi nga, nakita siya ng kapitan at ginising, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin. Anong ginawa ni Jonas? Bumangon at manalangin sa isang Diyos. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Takot na takot na kasi yung mga tao na naroon. Si Jonas natutulog eh. 7. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Nagpalabunutan sila. Diba? Nagpalabunutan sila. Gayon na ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Nagpalabunutan, tapos nabunot yung pangalan ni Jonas. Jonas. Okay? Yan. Sige, okay lang yan. Tapos, ang sabi, nagpalabutan tayo para malaman kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga, ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas.